Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Maraming salamat po sa 10,000 subscribers ng Tax Tutorials for MSME. Maraming salamat din po sa 20 members na nag-support sa aking channel. Kaya patuloy po akong nakakagawa ng mga free tutorial videos. Bilang regalo sa inyo, mga minamahal kong subscribers and members, bibigyan ko po kayo ng tutorial video on how to file annual income tax return for the calendar year 2024. My sample taxpayer is professional. Ang kanyang line of business is digital advertising services. Ito po sa screen ko ang kanyang certificate of registration. Naka-hide lang yung personal details. Ang makikita nyo po yung tax types, forms, filing date, filing frequency, filing due date. Monthly, meron siyang required na tax return na dapat i-file. Itong withholding tax expanded and others. BIR Form 0619E. Monthly yan. Then, quarterly, meron siyang 1601EQ at annual 1604E. So, ang deadline yan ay noong March 1. Nagawa na yan. So, sa ngayon na lang, ang hindi na-file ay ang individual income tax return. Last year, nakapag-file kami ng individual income tax return using BIR Form 1701Q. Okay? Last November 15 kasi yun yung deadline. Sa ngayon, ang ating individual income tax return ay due ngayong April 15. Naiiba yung aking tutorial video ngayon dahil itong taxpayer ko ay nag-avail ng installment payment of annual income tax return. Pero bago tayo mag-file, bigyan ko muna kayo ng konting idea para sa ating books of accounts. Bilang professional na nagre-render ng service, pwedeng dalawang books lang ang i-maintain. General Journal and General Ledger. Okay. Dito sa General Journal, pwede i-record anumang transactions, cash or non-cash transactions. Kasi sa iba, diba, lagi nating nakikita, merong cash receipts journal, cash disbursements journal, then general journal, and general ledger. Dito kasi, monthly lang siya may transaction. So, mas madali ang recording kapag gumamit ng general journal. Ang general journal ay daily record of transactions of the business. So, hindi naman siya actually daily na may transaction. Tuwing, once a month lang, nagbabayad siya ng rent, nagre-remit sa BIR, tumatanggap ng payment for her services. Ganon. So, dito, sa aking sample General Journal and General Ledger, kung gusto nyong magkaroon ng copy nito, pwede po kayong mag-PM sa akin sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME, at bibigyan ko po kayo ng worksheet nito. Kapag nakatanggap na kayo ng link sa file, pwede po kayong mag-download na lang ng copy para magiging guide nyo sa paggawa ng inyong books of accounts.
Ang entry natin for recording the initial investment to the company is debit to cash in bank, credit to capital. Kapag nagbayad naman ng rent, ang pro forma entry natin is debit rent expense for the amount of rent. Katulad nito, yung rent niya is 10,000 monthly net of withholding tax na. So, naka-gross up itong rent expense. 10,000 divided by 0.95. So, 10,526.32. Nag-record din tayo ng prepaid rent. Meron siyang 1 month na deposit sa lessor. Okay. Documentary stamps lang yung kanyang binayaran. Then, bumili siya ng books of accounts at nagpa-print ng service invoice. Okay. Noong September 5, naka-receive siya ng first payment sa kanyang service rendered for the month. So, noong September 5, nag-record siya ng cash in bank kasi direct remittance naman yung client niya. Then, credit service income, the amount of 212,070 pesos and 23 centavos. Okay. Ito na lang yung gawin kong sample entry sa General Ledger. So, ang ating General Ledger ay summary of all transactions per account. So, ang account natin dito sa sample ay service income. So, gagawa ka ng ledger for service income, record ang date. So, kung merong description, katulad nito, na-receive siya kay client, from client. So, nagbigay ng service invoice number 1. Post reference natin is from General Journal, amount 212,070 and 23 centavos. So, every time na meron tayong entry dito sa General Journal, ay dapat i-post sa General Ledger. Ito naman for the month of October. Yeah. Ka-receive ulit siya ng payment for her service in the amount of 267,789 and 12 centavos. Direct to bank na yung payment. So, ayan siya. Debit siya sa cash. So, sa ledger ng cash, may debit tayo na 267,789.12. So, yung credit naman dito sa service income, 267,789 and 12 centavos. Ganon lang po palagi monthly ang kanyang entries. Ang pro forma entry naman to remit the withholding tax to BIR is debit expanded withholding tax payable. Then credit cash in bank, the amount of 526 and 32 centavos. Sorry, nagkakamali. So, ang withholding tax natin is 526 pesos and 32 centavos. Okay. Meron kaya ako ditong naigawang sample. Okay, eto. Yan. October 10, remittance to BIR. Ang entry ay galing sa General Journal. So, debit, 526 pesos and 32 centavos. Nandito din siya. Credit siya sa ledger ng cash. October 5, 2024, remittance to BIR from General Journal. Credit, 526 and 32 centavos.
Okay, jump na tayo sa December 8. Naka-receive siya ng payment from client, 230,072 pesos and 85 centavos. So, credit to service income, 230,72 pesos and 85 centavos. Yan, may total debits and total credits ko para sure na total yung aking mga credits and debits. Ito po ay sample lamang na format. Dapat po ito nakasulat sa Manual Books of Accounts na General Journal. Meron na akong mga sample pictures ng General Journal, kaya tingnan nyo na lang po. Okay, instruction ko yan sa transfer of RDO. Okay, doon na tayo sa sa last entry ko, 'di ba? Debit to cash in bank. So, sa ledger, December 5, debit sa cash, 230,072 pesos and 85 centavos. Credit to service income. Yan. So, for the whole year, from September to December 2024, total service income of my client is 930,469 and 87 centavos. Meron na akong ginawang summary ng kanyang gross receipts. So, naka-hide na lang yung kanyang personal details. Dito na lang tayo sa summary ng kanyang grocery sales. Ito yun ay makikita din natin sa kanyang service income na general ledger. Hindi ko na makita. Sana yun? Nag-close? Okay. Ito. Yeah. Total 930 for 16.87. Okay. Na-discuss ko na to dati, yung 8% income tax guide na pwede siyang gamitin ng taxpayer earning purely from business. Ito na yung aking computation ng kanyang annual income tax. So, pag nakakuha kayo nito ng aking 8% tax guide, format na siya yung ating computation for income tax. Ang aking taxpayer ay nag-avail ng 8% income tax rate last year sa pag-file namin ng third quarter na income tax returns, BIR Form 1701Q. Napansin nyo sa Certificate of Registration, upon registration sa BIR, nag-opt na siya ng 8% income tax rate. Kaya ang tax type na required sa kanya ay 1701Q and 1701 or 1701A na lang. Walang percentage tax, BIR Form 2551Q. Pero kapag natapos na yung taong 2024, nagre-reset siya. This 2025, babalik sa percentage tax itong tax regime ng aking taxpayer. Kaya this first quarter sa April 25 ang deadline ng pag-opt ng 8%. So, mag-file ng 2551Q and then opt ng 8% income tax rate. Or pwede din mag-update sa ORUS, mag-avail ng 8% income tax rate option. Okay? Kung di pa gaanong klaro, pwede kayong mag-PM sa akin sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME.